Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis, na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makosog. Ang asawa ng dato na si Dawani ay namatay sa panganganak, kaya't nanatiling iisa ang anak ni Dato Makosog, ang isang anak na babaeng walang kaparis sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakakapagtaka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang nasa malalayong bayan upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala, kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mangangaso at dato ng Iraga. Kahit na pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito makuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita, si Rawis. Si Ulap ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang pinagbubunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit, hindi katulad ng ibang manliligaw, nagdahan-dahan si Ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng mga sulyap mula sa malayo habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Pagkatapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Dagli-dagling sumaklolo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon hanggang sa isang araw, sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makosog, buong lakas ng loob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinahawatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ng tawa at umiwas ng tingin. Dahil dito, napagtanto ni Dato Makosog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak, kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtatanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan paglipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang mapaghanda ng gusto para sa pagdiriwang. Mabilis na kumalat ang magandang balita ng mga aso si Dato Makosog dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon, nagbabantang papatayin ang kanyang ama at mag-ahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pakakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga, labag man sa kanyang kalooban, agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siya pabalik ng Rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ang langit ng mga palaso. Napuno ang hangin ng tunog na nagkikiskisang bolo. Nagtuos si Ulap at si Pagtuga, isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap. Akmang yayakapin ng biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Dato Makosog ang kawal ng kanyang minasbad, isang matalim na bolo. Pagkatapos ng mabilis na pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan sa isang pagdiriwang ng kasalan, mga hikbi at hagulhol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha si Dato Makosog, naghukay siya ng naghukay.
Nang natapos, inilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisang nitong pag-ibig na si Ulap nang magkatabi at magkayakap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglilibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas at di nagtagal, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapon ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamanang iniregalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga. Sang-ayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan. Sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalika ni Ulap si Magayon. At kung pagkatapos nito ay marahang dumampi ang ulan sa magiliw na libis ng bulkan, naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos ng mahabang panahon ay umigsi na ang pangalan ni Magayon at naging Mayon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino ng masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga at ng kanyang iniibig ang bumabalong sa magandang bayan ni Daragang Magayon. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ni Daragang Magayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo mga kabinibini. Bye!